Hello, good evening everyone. Yes, kamusta po kayo? Right, set up lang. Okay, right. Good evening everyone. Yeah, sorry at medyo mas na-late na po tayo. Pero at least lang po, sabi ko po para at least makapag-FB live lang po tayo for tonight. At makapagbigay ng mga ilan sa mga sharing stories, no? So this is Tonight Chikahan with Coach Johnson Chua. Yan. Okay, sorry at medyo okay. Right, no? So I hope no everyone has watched yung video po natin last week. Okay, so may nilabas na po akong video about dun sa Hello October 2024. So I hope po na panood niyo na po siya at medyo nagkaroon na po tayo ng konting idea kung ano po meron tong October. So yung nga lang po kasi because of I'm planning to do a live po last week but yung nga lang po meron na naman po gathering or event. So kaya yun po yung naging plano ko po, worst case scenario na magkakaroon po ng mga planning or event na po. Gagawa na muna ako ng initial video para to share to everyone at mapanood nyo na po kagad ang yung updates kung ano po meron sa atin sa bawat month. Okay? At least much more easier po. At least hindi po ako mahuhuli po. No? Hindi ako mahuhuli every month. Yun. So, yun na po. No? At pinost na po natin yung about sa October. So, at pinakita po natin yung mga different kinds of mga cures or enhancers na pwede po natin gamitin pag panahon po dun sa that month. Okay? So, kung meron kayong mga questions sa mga nakanood po nung video na yun, yes, you can feel free po to message. Okay? Ha? Do not go where? Keep my cell phone. Okay. Yan, nagre-report ang aking anak. Okay, thank you. Okay, no? So, yun po siya, no? Then, also, yun po, medyo marami rin pong ganap kasi medyo mas more later po, medyo mas more naging busy rin po ako for this mga Burr months na to kasi alam niyo naman po, after Ghost Month at mas makakapaggalaw na po yung mga yung mga practitioners, no? Feng Shui practitioners sa kanilang mga targets, no? So like example, for those na mga nasa construction, at least after Ghost Month, makapagsimula na po sila makapagtrabaho, makapag-start na ng mga houses or buildings or anything na mayroong mga repair. And kaya po medyo lately mas more naging busy rin po ako sa mga groundbreaking ceremony, sa mga feng shui rin po, yun. Kaya medyo naiipit-ipit lang po yung mga schedules, no? Kaya po hindi po ako makapagpangako na everyday na sa tindahan po ako. But so far naman kasi kung wala po ako mga schedules yan, nag-give naman po ako sa store. Like tomorrow, itong weekends, basically nasa store naman po ako. So kaya pag may mga sa inyo po na makadalaw sa shop or gusto nyo madalaw doon, makapaggawa ng consultation, feel free to visit naman po if ever. Okay? Yeah. Pero minsan po, mas better pa rin po kung makapag-message din po kayo or maybe directly call our landline, no? Our landline phone po, nandoon naman po siya sa aming page, no? Feng Shui page po. So kaya kung meron po sa inyo some na medyo emergency po yung inyong questions, pwede po kayo tumawag po sa landline po namin. Pero syempre kung sakali lang po may mga inquiries na kayo or tanong, mag-message lang po kayo. For this mga past weeks, medyo na mabagal lang po yung pagsagot na naman ulit sa FB. It's because of medyo naging busy po si wifey kasi long test po ng mga bata. Yeah, so medyo doon lang po nakafocus sa ngayon, no? Kaya medyo, kaya may mga it takes time lang po, no? Kaya yun lang naman po. Okay, no? So I hope na niyo po, no? Hello October 2024. Sa mga hindi pa po nakakanood, please watch it in my Facebook or sa akin sa YouTube, Coach Johnson Chua. And then type niyo lang po Hello October by Coach Johnson Chua para at least makita niyo po yung aking video doon, short video telling about doon sa luck natin para itong panahon ng itong October time. Ano ba meron sa October? Sino ba mga animal sign na medyo malakas? Sinong animal sign na dapat maging maingat? So if you have any other questions sa mga pagdating sa October, feel free to post it here para at least masagot po natin kayo. Okay? Yan. And then, and other things so far,
Yun naman po, no? Yun naman sa mga ilang things. And also, may mga ilan lang po ako na mga pwedeng i-share. Okay? Kasi kung napapansin nyo nga po yung title po natin for tonight, it's just more about the practicality of feng shui, no? Marami po, iba po nagtatanong din sa akin, Coach, ba't hindi ka pa gumawa din ng mga ilang mga like videos or mga teachings? Total, nagagawa naman ako ng teachings video. Okay? Nagtuturo naman po tayo at meron naman ako mga YouTube channel na medyo nagbibigay ng turo. Pero, yun nga lang po, hindi po ako techy enough or to make it like a parang vlog or something, okay? I'm hoping sana matutunan din natin, okay, kung may time din po tayo kasi medyo busy po talaga dahil marami na po tayo kasi mga regular clients na sila na po yung mas more syempre focus din po natin. Kasi kumbaga ba, normally yung mga medyo, syempre marami po masisipag sa online and things. May tendency kasi po, syempre pwedeng for online marketing, vlogging, mga ganon. Minsan kasi mahirap po mag-edit or gumawa po ng time para doon. Tsaka, number one po, pag gumagawa po tayo ng content, syempre, we want to, yung talagang may purpose, may usefulness, tsaka hindi po yung parang maguguluhan lang po yung tao, no? Or malilin lang yung tao. So, yun po, kaya dapat iniingatan po natin yung mga pwede nating sabihin. Kasi marami po mga klase ng mga topic na very catchy, no, sa market, pero wala naman po talagang kinalaman sa feng shui, no? So parang ganun siya. Sabi nga nila, yes, make it simple, that's good, but more important, it's not about simplicity, kundi kailangan natin practicality. Okay? Yeah, kasi because partly, originally, hindi mo naman kaya talagang i-simple way ang feng shui because meron ka pa rin mga ifa-follow na mga certain rules and certain formulas. But make it more practical that everyone can use it and easy to understand. Okay? Huwag naman yung simple na parang masyado natin shortcut lahat ng bagay. Parang ganun po. And also, marami po mga advices na wala naman po talagang kinalaman din sa feng shui. Tulad ng mga, like example, pag sinabi yung mga numbers, okay, numbers has symbolism, but numbers cannot control energies, okay? Yun po yung difference ng feng shui sa numerology. Numerology kasi, they use numbers as a symbol of like for fortune telling or forecasting. Like example, pag may nakita ka raw 4, may nakita ka raw 5, may nakita kang 8, okay, so parang meron daw pahiwatig, mga ganong klase, or meron mga meaning behind it. Yun yung about numerology. Pero in terms of feng shui kasi, when you talk about like numbers, okay, meron tayong tinatawag na mga like ayaw ng, most likely, no, marami raw mga Chinese ayaw daw ng 4, okay, because 4 daw means of death, okay, so hindi naman po talaga yun ang ibig sabihin nun, kasi ka-rhyme lang naman po ng 4 ang C, which is death, no, pero kung tutusin nga po, sa ibang pronunciation, Sing is more on about like giving birth or prosperity. Okay? So, yeah, minsan depende, no? Tsaka isa pa, ang 4, English. Okay? Sa Tagalog, 4, no? Sa Spanish, 4. Okay? So, it's hindi po pwede sabihin kasi because it's rhyme on the Chinese, kaya it has that same meaning. Kasi ang feng shui naman, hindi lang po for Chinese. Feng shui is for everyone, in a way, no? Kaya hindi po siya pwedeng because of the rhyme only. At saka pag sinabi mong rhyme, it's just a symbolism. It cannot control energy talaga. Okay? So ako, syempre ako, mahilig ako sa 8, mahilig ako sa 9, because meron akong purpose ko dun, symbolism ko. Okay? Di ba? Parang sa people na gusto ko to kasi yun yung birth month ko or birthday ko. Yun, so that's a symbolism of lucky number. Okay? Symbolism tawag natin doon, para siyang lucky charm. Pero yung sabi mong meron siyang pahiwatig or something, doesn't really. Okay? So yun lang po yung gusto kong baguhin kasi may mga makikita pa ko yung mga iba na, nako, pag ang bahay nyo, ang address ninyo ay 4, mamalasing kayo. Mga ganun. Di ba may mga lumalabas na sa online madalas na, alam nyo po ba kung kayo po'y pinanganak ng ganito? Okay, sinasabi ko na sa inyo, kaya kayo minamalas. Di ba may mga ganun na marketing lumalabas, I think sa Reels or sa TikTok. Bigla na lang po yan papasok sa thread nyo. Tapos magugulat kayo na napakagaling nito. Bakit? Kasi kunyari, like ako, I'm a year of the rat at madalas lumalabas sa akin yung rat and ox. Never lumabas yung ibang animal sign like tiger, sheep, pig, wala. Never. It's always the rat and ox. So bakit? Kasi alam na ng mga Facebook or TikTok dahil, di ba, pag nagre-register kayo ng birthday nyo, okay, yung birth year ninyo, nakikita nila. Kaya alam nila agad na yun yung hinahanap mo. So they have the algorithm. Try nyo po gumawa ng Facebook or TikTok or Reels nyo na ibang year ang ilagay mo. Kunyari, year of the rat ka, diba? Pero ilagay mo tiger. Magugulat ka, tiger lagi yung lalabas sa'yo, hindi yung rat. Kasi hindi naman niya kilala ikaw, pero alam niya yung in-input mong birth year.
Ganun po siya. Kaya doon ka minsan mabibilib na parang tama eh. Pero kapag nilatag mo lahat, yung rat, ox, tiger, rabbit, isa lang po yung sinasabi niya. Tsaka ano po eh, hindi niyo po mahanap kung sino siya. Wala siya nakasulat. Sinasabi pa niya na kaming mga feng shui consultant, pero pag tinignan mo, wala siyang name. Okay? So, it's not about na sinisiraan ko po siya, pero hindi ko po siya kilala kasi, in a way. Kasi wala po talaga siyang name. Okay? Although, pwede kayo mag-message sa kanya, bibentahan niya kayo ng 9-12 facts or something like that, no? Or lately, ang daming mga napapauso ngayon. Ngayon, marami naghahanap yung yantra yata. Something. Basta may mga iba kasi magugulat na lang ako, bigla, yantra naman yung hinahanap ng tao. Tapos bigla, yung gold na money daw, ganun. So, minsan sa shop, hindi maiwasan yun. May mga taong pupunta sa akin. Pero ako kasi, I don't focus on that small thing selling. I focus kasi more on the customizing. Kasi yung sa akin, mas gusto ko, yung charms ko or amulets ko, much more patok ako doon sa purpose mo talaga. Hindi yung dahil na nakikiuso lang tayo. 'Di ba? Parang ganoon, like yung 9-12 facts. Nako, kasi 9-12 facts daw, pampayaman, pangailang something. Pero pag ni-research mo, 9-12 facts is what? 9-12 facts is it's one of the in a way, spirit guardian or demonic figure din ang tawag ng iba, ganon. So, yung QB, di ba, sa Japan, like that, okay. But in Chinese kasi, fox is always a symbol of anti-third party because in Chinese you call it ulicha, like that, no? So, it's more about like for anti-third party. So, maybe it's more about like to strengthen relationship, okay, iwas sa mga betrayals, iwas sa mga negative people, parang ganon. So, yeah, I think pwede naman po yun. Pero nothing related siya sa kinikwento about money or prosperity. Diba? Kaya so yung nga lang kasi because of syempre the marketing is much more stronger, kayang baguhin ng marketing kasi yung paniwala ng tao. 'Di ba? Ganun po siya. Para ngayon, 'di ba? Mas konti na sa atin nagbabasa ng diaryo, mas marami nagbabasa ng Facebook or nanonood sa Facebook. At kung yung sinabi doon, yun yung mas more pinapaniwalaan na natin, 'di ba? Marami na po mga ano ngayon, 'di ba? Mga I don't say naman na false information or false news or fake news, pero mas mabilis na kasi gumawa ng ganun. Kahit sino kasi pwede na mag-authorize, ay mag-author or magsulat ng ganun. Kaya nga tayo po, sa mga nakikinig po dito, we need to be very responsible sa mga lahat ng sinusulat din po natin. Okay? Kasi hindi natin alam sino mga nakakabasa. At yun po yung dahilan ba't po hindi rin ako nagkikreate ng sobrang daming mga vlogs na basta kung may masabi lang ako like, oh, kayo, Year of the Rat, this day, okay, pag kayo'y nakapula, maraming perang papasok sa inyo. Bakit? Wala, hindi ko rin alam bakit. Try lang. At nagkataon na Year of the Rat ka, nagsuot ka ng pula, biglang may pera. Ano sabi mo? Uy, tama yung sinabi ni coach, ha? Diba? O, they hit and miss. Bakit? Sa isang mundo, ilang bang rat? Diba? Million tayong mga daga. Diba? So, it's just like a hit and miss. Kaya, I don't want to say yung mga ganun klase. Kasi masyadong generalized and wala po siyang essence or practicality in terms of feng shui. So, walang science behind it. So, kapag pina-explain nyo sa akin, hindi ko alam paano ko i-explain in a way, no? So, yun lang po, no? At least dun sa mga nagtatanong po. Kasi kaya nga may mga regular clients ako, may iba, sila pa nga nagsasabi, John, di mo kailangan mag-TikTok, huwag mong gawin yan. Kasi parang hindi mo alam kung anong gagawin mo marketing, eh. Di ba? Parang siyang marketing in a way, di ba? Pero, ako kasi much more gusto ko educational, wag marketing, educational that everyone can learn. Okay, 'di ba? Parang like last time yata, 'di ba may nakwento nga ako sa inyo kasi may client ako na message sa akin na sabi niya, "Coach, totoo po ba yung napanood namin?" Sabi ko, "Ano 'yun?" Okay, yung paglalagay daw ng mga magnet, okay, dun sa ref kasi minamalas ano daw yung pagkasabi yata parang dahilan daw bakit nauubos daw yung pera nila sa bahay. It's because of yung paglalagay daw ng mga magnet sa ref. Okay, do you know that most of the mga wealthy people, they also have the magnets on their wealth, on their ref, okay? Like last time lang po, may binisita ako I think it's Tuesday last week, no? Kaya wala po ako sa shop. I visited one of, although sorry, I don't name drop, okay? Although pag pumunta kayo sa shop, nagkakukwentuhan tayo, kinakwento ko sa inyo. Pero because this is a public video or like a live, okay? Hindi po ako pwede mag-name drop, no? But this person is a celebrity, okay? Yun po, no? And yun, it's very wealthy and may negosyo siya. The business is also doing good. Meron naman siya bagong expansion ngayon sa Marikina, ganon. Okay, yung first expansion niya, first store niya is dito sa Alabang. Then yung next niya dito sa may Marikina, meron siyang kinikreate ngayon. So, that's one good, no? So, sobrang okay. Pero pag titignan mo yung ref niya,
niya, ang dami rin mga magnets. Di ba? So, walang kinalaman. Kaya nung after ko napanood, nung after sinabi sa akin ng client ko yun, meron ako pinost doon sa Facebook ko, di ba? Pumunta ako sa ref ko, pinicturean ko rin. Na parang, for me, hindi ko naman sinisiraan yung taong nagsabi nun. Pero ang sinasabi ko lang, this all magnets in my ref, okay, in my refrigerator, always parang reminds me, okay, of every milestone, okay, or every small steps of success na meron ako. Bakit? Ano bang mga klase ng magnet? Di ba most likely mga magnet from travels? Di ba yun yung nakuha natin souvenirs? Kunyari, nagpunta ka ng Boracay, nagpunta ka ng Taiwan, nagpunta ka ng US, mga ganyan. So, ano yun puro mga milestone yun na mga napuntahan mo And then also, meron ka rin mga picture dun, di ba, na minsan nilalagay kasi yung mga picture na na-attendan mong wedding, birthday party, di ba, parang ang saya-saya ng picture na every time pag binubuksan mo yung ref mo, nakikita mo sila. Di ba? So, it's an inspiration, hindi naman po siya malas, at walang kinalaman po yung magnet dun. So, yun po, no? Kaya kung meron ko yung mga napanood na ganun at hindi nyo po maintindihan or what, please post it here para pag-usapan po natin tonight. Okay? So, yun po. No? We have around mga like maybe an hour, okay, to talk about dun sa mga ganun. No? Although may mga 30 minutes, 40 minutes pa siguro. Like that. Kung may mga questions kayo, let me know. At least pwede ko kayong maturuan in a way. No? I'm not saying that I'm the correct one, but I will at least kahit papano to explain to you what is the right one. Okay? Like ngayong yung isang client ko rin, bago lang, itong araw lang, last 2 days, yata I think last 2 days o last 3 days, no? Yun yung time na pumunta kasi siya. Yung mami niya kasi is my client na. And then siya po, hindi po siya madalas pupunta sa akin kasi meron din sa grupo nila na meron siya ibang function masters like that, okay? And then noong time niyo, syempre sige ako, pakinggan ko ano ba mga sinabi ng function master niya sa kanya kasi yun nga, medyo nagkaroon siya ng concern, nagkaroon siya mga konting problems like that, okay? Although syempre sinabihan siya na ikaw kasi, ba't hindi ka pa kay Johnson mag-follow? Doon ka pa nag-follow. Okay? For me, I don't want to do that, no? Syempre, parang doktor lang po yan. Kung saan kayo hiyang, dun po kayo. Okay? Hindi po ako nangaagaw ng kliyente. Okay? Saan kayo hiyang, kung tama naman po kasi sinabi ng function niyo, then I will tell you na tama naman po. And then, nagkataon po, nung kinikwento niya sa akin kung sino po yung nagtingin, nung sinabi pa naman ng sino, may idea na ako. So sabi ko, no, okay, may tiwala ako dyan. Okay, kasi I'm very good friend din also nung kapatid niya, in a way, ganun. Although, yumao na nawala na, ganun. But I'm a very good friend din. Okay, tapos then after that, alam ko rin na medyo, isa rin naman yung sa expertise din po nila. Tapos, then yung mga, syempre, pag-usapan namin, ano ba mga nangyari, ano ba nagawa, ano mga ganun. Tama naman yung mga pinagagawa. So, for me, then that's good, that's good. Sabi ko, kung nandiyan naman or what, may mga payo siyang binibigay, follow it, okay? Kasi tama naman po yung mga sinabi. Although, baka meron lang mga ilang mga na-miss out, kaya tinanong ko lang. So, ito yung tuturo ko isa sa inyo ngayon. Basically, kung kayo po'y sa bahay ninyo, bigla kayong may mga ginalaw or something, okay? Normally, kapag meron kayo nag-feel na anything bad, tingnan nyo, isipin nyo agad, meron ba kayong ginalaw within the week? Parang ganyan siya, no? Or within this 2 weeks time or 3 weeks time. Normally kasi ang energy po, nagtitrigger yan within mga a week or 2 week time hanggang 3 months time. Okay? Parang ganyan siya, no? So, kaya tingnan nyo po yun. Ngayon, kung sinabi mo, may ginalaw akong roof sa bahay ko. Tapos minamalas ako this time, no? Pero kailan mo ba ginalaw yung roof? Mga 3 years ago na, walang nang kinalaman yun. Masyado na malayo. Okay? When you talk about energies kasi, when sa may ginalaw ka, yung energy nun biglang magiging active. Okay? Either maging negative siya or maging positive siya. So kung naging positive siya, may positive results ka makikita. Pero pag naging negative siya, may negative results ka makikita. Okay? But it is medyo quick yung quick yung pangyayari nun. Unless lang kung talagang accumulation. Example, like may mga a little negative, a little conflict, pero yung pinaka-big conflict galing doon sa small conflict, then pwede mo i-relate doon sa case na yon. Pero kapag hindi po siya totally related doon sa mga small conflict mo, hindi mo siya kailangan i-connect. Baka may iba ka pang ginalaw that time. At nagkataon, yung nung after ko siyang tinanong, bigla niya paisip, meron akong ginalaw. Tapos nung ginalaw ko yan, sabi nga niya, ginalaw ko mga around April. At May pumutok yung problema. Di ba? Very close. Then pwede mo sabihin na baka nandoon yung case. Di ba? Di ba parang tao lang sa doktor, di ba? Like bigla kong nasira yung tiyan ko, nag-LBM ako, di ba? Tapos sabi mo ba naman na may nakain kasi ako masama nung mga a month ago.
Imposible yun a month ago, tapos ngayon lang sumakit yung tiyan mo. Maybe 2 to 3 days ago, pwede pa, di ba? But a month ago, masyado nang malayo, di ba? Maybe may kinain ka rin ngayon, itong 2 to 3 days time. 'Di ba? Baka nalamigan yung tiyan mo. Wala kang kinain pero nalamigan yung tiyan mo. So, ibig sabihin, hahanapin mo yung different kinds of cause. Kasi once na pag nakita natin what causes the problem, it's much more easier to cure it. Okay? Yung pong dahilan bakit hindi po minsan naging effective ang charm, kasi mali yung diagnosis. Mali yung kinukure natin. Dahil akala natin yun yung problema, pero hindi pala yun. May iba palang problema. Okay? Kaya minsan ganun po siya. Kaya nga po ang feng shui, hindi mo rin masasabing 100% kagad. It's like a trial and error thing. It's like your relationship with your master or your feng shui master. It's just like your relationship with your doctor also. Okay, na medyo kailangan nyo talaga mag-usap, iwupuan, at pag-aralan po mabuti kung ano ba talaga yung naging problem. Like, there's another client of mine din, she's in a way, medyo politician din siya, pero tapos also, she's also doing business from other province, in a way. Tapos sumadya pa talaga siya sa Manila kasi yung nga medyo major na raw yung mga nangyayari, marami raw problems and things. Then, nung time niya, sabi, hindi kaya ba kayo sa bahay ko, hindi kaya ba ganito, dami niyang sinabi. Okay, originally, medyo nag-ano na nga siya, prepare na nga siya for very big overhaul kung ano man yung kailangan. Pero nung time na pinagtatry kong check lahat ng mga nangyayari sa kanya, lahat ng fall lang, doon sa part ng flying star lang. So sabi ko sa kanya, ang first question ko, meron ka na ba power bracelet? Sabi niya, naku, yun yung wala ako. Meron ka ng cleansing pouch? Di ba? Yung activator pouch natin, yung red. Naku, wala rin ako. Conflict ka for this year. So maybe it's your problem is because of your conflict this year. Walang kinalaman yung mga other things na ginagawa mo. Kaya unang-una, kaya nga lagi yun yung tinuturo ko parati, yung power bracelet tsaka yung cleansing pouch. Kasi kahit papano, pag meron ka nung dalawang yun, 70 to 80% of your problems, medyo nadudun na po siya. Siya na po'y bahala dun. Okay? Then maybe the other percentage is nadudun na sa house. Ganun siya. And then sabi ko nga, yun, try mo kahit nga binabasa lang niya yung book, marami na nga siya na nare-relate dun eh. Paano pa kapag ni-life reading natin siya or forecasting, lalo natin nakita ngayon yung mga problems, di ba? So, kaya yun ang mga ilang example na bakit pag minsan may mga, some of you nagtatanong, ano ba magandang bracelet sa akin o magandang bracelet sa akin? Lagi ko unang tinuturo is power bracelet. Bakit? Kasi kung other than power bracelet, then tell me what you want. What is your intention? What do you want? Then I customize for you. Pero kapag sinabi mo kasi what's the best na ako magre-recommend to you, syempre nakikita ko yung forecast mo for the year, which is yung power bracelet, yung isa sa pinakamatuturo ko if ever. Diba? Yun yung mga ilang things no? Sa power bracelet, si red pouch, kapag sa house naman yung plaque activations. Okay, although meron mga curings, diba, na mga pinupost naman po tayo. Pero don't worry, di po ako nagbebenta ngayon. Ang purpose ko lang po is just to share dahil palapit na po ang 2025. Okay, at although December pa naman at tayo most likely nagpe-prepare for that, no, this time masyado pa maaga. Okay, so most likely December pa tayo magpe-prepare. Okay, kaya may iba nagsasabi, uy John, coach, baka pwede naman bigyan mo na kami pahapyaw, ano ba meron for next year or something ganito. Sabi ko, pwede naman sa pwede, pero kung after ko sabihin sa inyo, anong preparation gagawin ninyo? 'Di ba? Is it because mape-prepare mo ba kagad itong ngayon para for the coming year? Or why not itapusin mo muna yung mga monthly mo para for now, para ma-maximize mo? Okay? Tapos yung next year is next year, 'di ba? Ako kasi mas ganun yung suggestion ko. Kasi minsan, shorty ka pa this year, tapos bigla mo narinig na next year mo hindi maganda. Di ba parang, may iba, okay, positive, they take it positive na, sige, they going ko lahat ngayon. Then para next year, chillax lang ako. Kaso may iba, they cannot take that way. Ang ginagawa nila tuloy, natatakot sila. Nung natakot sila, hindi tuloy nila na-maximize yung luck nila for the year. Okay? Kaya yun po yung iniiwasan lang po natin. Gusto po natin kasi is we take everything step per step. Okay? Plan ahead, that's good. But originally, plan ahead is not always the best strategy. Okay? Yeah, so yun yung para sa akin. Make a goal ahead. Okay? Goal ahead, that's good. Okay? But plan ahead, sometimes kasi it changes. Magkaiba po ang plan tsaka goal, ha? Okay? Oo, yun, tandaan niyo po yan, ha? Magkaiba ang plan and goal. Okay? Sino sa inyo mga nakanood ng Manifestation 101 ko ng Coach Johnson?
ang ano natin, no, yung ating YouTube na Manifestation 101. When I'm talking about the difference of your brain and tsaka difference of your heart, okay? When you talk about goal is coming from your heart, not from your mind or not from your brain. Plan, yun yung galing from our brain. Okay? Yun po siya. Bakit? Kasi plano is paano mo ipaplano, ipaproseso para papunta dun sa gusto mong mangyari, which is your goal. Gusto, kailangan. Okay? Yun po yung difference ng dalawa. Okay? Ano ang gusto mong mangyari sa dulo? That is the goal. 'Di ba? Kaya anong plano ang kailangan kong gawin? That's your plan, which is yung ano mga kailangan, ano yung needed, okay? And plan ahead is okay, that can help, yes, strategize, but sometimes kasi, di ba, depends on different situation, you change your plan. Too much of plan, minsan na-stack up yung mga tao at hindi makausad kagad kasi ang daming plano, di ba? Kaya kailangan mo laging tatanungin din, ano ba yung goal ko talaga? Okay, yun, para doon sa mga plano ko, umusad talaga sila. Plan is more about process. Goal, yun yung end goal. Yun yung dulo. Okay? Kaya nga may sinabi dyan si nabasa ko yun sa dating Allied Bank, no? Ngayon PNB na no? And I think that's one of the writing of our tycoon, which is si Lucio Tan, Dr. Lucio Tan. So binanggit niya dun is, if your plan failed, change your plan, but never change your goal. If your plan failed, you can change your plan, but never change your goal. Because your goal comes from your passion. Goal comes from what you want. Okay? If you get your goal, you can uplift or energize your heart. It becomes your fuel para to make more plans. Di ba? Oo. Tsaka ang plano nagagalaw yan ng confidence or fear. Di ba? Parang ganun siya. So in short, yung plano, pwede ka may plan A, plan B, plan C, pero one goal lang siya. Okay? Pero kung marami kang goal, sabog yun. Okay? Dapat one goal at a time. Okay? Huwag natin pagsabay-sabay lahat. Right? So, dami ko na-share. Nako, thank you everyone. Pero, mag-try na tayo magsagot ng mga some of your questions here. And then, batiin ko na rin po yung mga some of you na nandito na. Sila Tonet Ray, hello, good evening. Elmi Wahing, hello po, good evening din po. Eri Yuka, good evening. Brenelyn Lopez, good evening. Ay, thank you rin po pala sa mga nakapag-visit po sa store. Some of you po, yung mga nagpa-follow po here, may iba po sabi na, uy, I'm a follower of your life. Thank you. Yan, especially si hindi kita nakalimutan yan, si Miss Lorelei Delphine. Yan, coming from Japan. Grabe, all the way. Lagi po siya nakanood ng ating live at yun po, nababati po natin siya na pag nakikita po natin na nakikinig sa ating live. Okay? So, sabi nga niya, batiin mo ko. Yan po, kaya binabati ko po kayo. And very good to see you. At kasama niyo po si husband at tatry niyo pa po yung ating Chinatown Laylay Seafood Restaurant. I hope nag-enjoy po kayo dun. Yan, sabi nga niya, at saka thank you for the gift. Grabe, sarap nung Milk Factory, parang siya, cookie chocolate from Japan. Sarap. Tonto yung mga bata. Okay, thank you. And then, Janibet Morales, hello, good evening. Norman Paredes, Tita Aison, good evening din po. Yan, Copy, CTR, sorry, some of you medyo di ko mababasa. Lucky month po ba sa Cancer for ngayong October? Yeah, when I talk about zodiac sign, we're talk about animal zodiac sign, hindi po yung Western zodiac sign. Okay, hindi ko po expertise ang Western zodiac sign, sorry po, no? Kaya wag niyo pong lagay kung Libra or Cancer or Aquarius, okay, because we base it on the Chinese animal zodiac sign. Chinese animal zodiac sign po yung ating practice pag feng shui. Kaya kung meron kayo narinig ng mga feng shui master but they talk about Libra, Capricorn, hindi po nila ina-apply yung feng shui style. They apply the Western style. Okay, the Western style, yeah. So, hindi po siya totally feng shui. Yan, okay, or feng shui. Yan. Hi Coach, good evening po. Ano po ba dapat ang bracelet? Yan po, no? So, pag bracelet po yung tinatanong nyo, we do customized bracelet. Depende rin po kasi kung ano po yung gusto nyo po. Okay? Meron tayong mga all-in-one bracelet we can customize to you, or maybe we can also create yung, sabihin natin kunya may intention ka, we can create an intention. Pwede kayo mag-message sa amin para we can do recommendation sa inyo. And also, let us know your target budget para pwede rin kami magbigay ng suggestion. Kasi normally po, pagka-customize po, naglalaro po yan from 6'8 to 9'8.
mga around that time. Medyo costly siya because of all of we use is natural crystals, tsaka puro. Ngayon kapag minsan gusto natin intentional bracelet, like mga 2/8 or 1/8, so hinahaluan na po namin siya ng mga smaller beads or spacers para lang po pumasok tayo sa budget nyo po. Okay? Yan po siya. But still real stones pa rin po. Pero kapag gusto mo mga 500 or what, then we do the red string. Still real stone pa rin, pero red string na po siya. Para lang mas makakamura tayo. Okay? Elridge Cloud. Hello po, good evening. Yan. Okay. Elmi Wahing, good evening din po. Some of you naglalagay po ng mga birthday, yes, pero I hope mapanood niyo po muna yung ating October, Hello October 2024. Okay, makikita niyo po yan dito sa YouTube channel natin sa Coach Johnson Chua. Pinost na po natin yan, okay, para mapanood niyo po. Kasi pag iisa-isahin ko pa po yung mga zodiac sign sa itong October, magiging redundant lang po tong video na to. Parang the purpose of this video now is to answer your questions. Okay? But not totally to do all the readings kasi parehong-pareho lang po siya doon sa video na sinabi po natin. Okay? Coach, ask ko lang po, ano po ba ang tamang using compass stand? Center of the house or in front of the house? Eriyuka, thank you po. It's a very good question but it depends kasi kung ano po yung gusto nyo makuha. Pag gusto nyo kasi makuha is yung facing of the house, okay, facing direction of the house, you need to stand on the door, tapos harap kayo palabas, para malaman natin kung yung ano yung facing ng bahay nyo. Normally, we do this kapag kinocompute natin yung natal chart ng bahay nyo po, or gusto natin malaman kung ano ba mga klaseng dumarating na energy sa bahay nyo. Pero, pag gumagamit kayo ng sectoring, okay, when you say sectoring, hinati nyo sa 9 grid yung bahay para malaman nyo na saan yung north, na saan yung south, na saan yung east, na saan yung west, then you need to stand on the center. Okay? So, I hope you can watch my coach sa natin sa YouTube, Coach Johnson Chua, how to use your compass with Coach Johnson Chua. Tinuro ko po dun yung tatlong main point, no? About sa compass and difference ng mga compass. Then, pwede nyo rin po tignan yung complete plaque activation kasi tinuro ko dun actually kung paano nyo pong ididikit or gagamitin yung mga plaques in based on all the directions. Okay? Yung po may kita yung tumayo po ako sa gitna ng bahay. Bakit? Kasi sector po yung ginagawa ko activation. Kapag sinabi natin na put your this wulu, okay, on the southeast sector of your house, then stand on the center, titignan mo na sa inyo southeast. Okay? Then doon mo siya ilalagay. Pero kapag normally ang facing ng door or facing ng house, ginagamit po siya pagka nagne-natal charting po tayo. Yan. Okay? Susan Grecia, hello po, good evening. Yan, Coach, watching from Irosin, Sorsogon. Thank you po. Ano pong bang mga month or day na magandang lumipat sa bagong bahay po? Oh, highly advised po, Susan Grecia, is to look at doon sa book po natin, nasa libro po natin yan. O, kasi, or hindi, under date selection po siya, you need to message us po. Kasi meron pong fee yan. Kapag sa house moving, ko-compute po yan, di lang po sa birthday nyo, kundi sa buong pamilya mo. Okay? Kasi hindi po pwede na ikaw lang yung swerte pero mamaya yung conflict sa asawa mo or sa anak mo kasi mamaya sila yung magka-problema. Kaya normally po pag house moving, meron po tayong PF fee for that. Okay? House move, yung date selection fee kasi kailangan po natin ng gumawa ng computations. Okay? Yan po siya, no? Eriyuka, Japan number 4 is not good number. Kaya wala pong 4 sa mga floor. Basically, even sa mga Chinese po, yan po yung belief system nila. Kaya nga po kahit dito po rin sa Pilipinas, wala rin po mga 4 yung mga building dito. At magugulat ka, wala rin number 13 sa mga building dito. Pero wala pong kinalaman yun sa mga Chinese. Ang 13 naman po, tinanggal nila because of the Westerners, especially sa US, they don't want 13. Kasi dahil sa Friday the 13th. Okay? Kaya yun lang po yung mga case nun, no? So, yun lang naman yung mga iniingatan natin. Coach, for sure na itanong na po ito, ano po ba ang dapat sinusunod? Animal sign ng day, month, or year? Tara Ramos, okay? And also, same question din ni Eriyuka. Yes, for pillar, ano ba susundin? Year ba talaga? Kasi nakakalito po. Nakakalito po yan, depende kasi sa nagtuturo din po sa inyo. Okay, bakit? If you're talking about like yung every year, okay, yung every year natin, like this year, year of the dog, this year, year of the horse, this year, year of the snake. Total, we're talking about this year. So you're gonna use your year. Okay?
You're gonna use your year. Now, ano yung impact nun sa month, day, and hour? Yes, may impact po siya. Okay, may impact po lahat ng yan, kung tutuusin. But still, hindi siya makakapasok ang energy diretso sa month mo, sa day mo, sa hour mo, nang hindi dadaan sa year. Lahat dadaan muna sa year bago makakapasok. Okay? Like, nung isang araw lang po, yun, isang client ko rin, sabi niya, Coach, paano yan? Kasi 'di ba yung illness star nasa dragon and snake this year, 'di ba? And nagkataon yung day element ko raw is okay, sa life reading niya or sa Batsi niya is day niya, day stem niya or day pillar niya is meron siyang dragon or snake. So tatamaan daw ba siya ng illness star? Kaya yata siya lagi nagkakasakit. Sabi ko walang kinalaman yun. Why? Flying star doesn't enter in month, day, and hour. It only enters your year. Okay? Yan ang nililinaw ko po sa mga advanced practitioner. Ang flying star po is part ng feng shui. It only goes to your year. Doesn't apply on your month, day, and hour. Ngayon, ano po mga nag-a-apply sa month, day, and hour is yung mga hidden stars combination. Example lang, halimbawa, like this year, kunyari, ang part ng day stem natin is halimbawa yin water, no? Tapos then nagkataon yung yin water, ang kanyang nobleman is snake and rabbit, okay? Snake and rabbit. At nagkataon po kung kayo po year of the snake or year of the rabbit, then you get the nobleman star this year. Pero para sa mga iba po na halimbawa yung month, yung day and hour nila, meron din silang rabbit, pwede rin nila makuha yung nobleman. Pero hindi siya kasing lakas nung year. Okay? Kasi yung year po mas malakas. Dahil yun po yung every year. That's why when you talk about forecasting, iba yung forecasting. Yun po dahil ba't po ako nag-o-offer din ng tinatawag na Bazzi forecasting. Iniba ko siya sa Bazzi reading, iba rin yung Bazzi forecasting. Kasi pag Bazzi reading, ini-internalize natin lahat para makilala mo sino ka. Okay? Yun po yung Bazzi reading po natin or life reading natin. Pero kapag sinamang Bazzi forecasting, kino-combine natin yung Bazzi chart mo doon sa Bazzi chart ng taon. Okay? At paano magiging impact siya sa different areas mo for this year only. Okay? Magkaiba kasi yung way of reading nun. Okay? So I hope medyo nalinawan po kayo. Sorry po sa mga medyo beginners at hindi po nila maintindihan yun. Pero maintindihan yung pag nakapagpa-live reading kayo sa akin. Okay? Or pag nakapagpa-patsu live reading kayo. Kasi pag nakapagpatsu po kayo, kinikwento ko po sa inyo lahat yung pillars ninyo. Sino yung mga bawat animal sign. And then paano yung impact po nila. Tsaka isa pa po, hindi po ganun ka very literal po. Minsan kasi, depende sa combinations. Okay? Like example, halimbawa lang, sinabi natin, oh, may nobleman ka doon sa rabbit at nagkataon yung hour mo is rabbit. Uy, edi meron ka nobleman. Pero yung nga lang kasi, kunyari, day stem mo is rooster. And rooster kinalaban ng rabbit, patay din yung nobleman mo doon. Nagets mo? So may mga ganun kasing combinations. Na hindi mo pwede basta ilagay lang tapos na. Kailangan po pa rin siya intindihin. That's why we offer Patsu forecasting. Ganun siya. Kaya may bagong client sabi, paano ko intindihin? Sabi ko, ganun din ba kayo pupunta sa doktor? Kailangan nyo intindihin lahat. Hindi sana tayo na nag-self-medicate. Diba? Kasi pagka profession mo is ganito, iintindi mo talaga lahat. Pero ang way ko is not to teach you everything dahil maguguluhan ka sa formula but to make you understand kung ano yung mga nangyayari. Diba? Kasi ang most important naman, paano natin i-cure? Or paano natin iiwasan. Okay? Yun. So, leave the work to us. Unless kung talagang gusto nyo po maging feng shui master also, na kailangan nyo aralin lahat. Diba? Maraming formula you need to study. Kasi maraming klase ng ano yun may mga tinatawag na like example, yung combinations. Diba? Alam lang natin, meron tayong mga tinatawag na allies and friends. Diba? Pag secret friend, merong allies. Kunyari, ang horse, tsaka sheep, secret friend yan. Dog, horse, tiger is allies, pero meron pa mga tinatawag na hidden elements. Like when the dog, horse, and tiger nag-meet sila, they can see what we call the fire frame. Okay, pagka yung horse and sheep naman, pag nag-meet, meron mga hidden fire na pwede mangyari. At itong hidden fire na to, anong kinalaman niya for the year? So, there are different kinds ng paano yung combinations and paano pag-interpret. Kaya hindi po siya, ako kasi siguro nasanay lang ako kasi because I'm doing Patsu reading for more than a decade na, no? So I think magto 20 years na nga kasi I started this mga 2008, 2009. Okay, ngayon 2004 na. Ay 2024. So ano na? 4 more years, 20 years na siya. Yun. So yun lang naman, siguro nasanay lang talaga ako.
Ayan, Donatanael, GYF all the way. Yes, thank you po. And also, isa rin po pala yun. No? So, for those of you na medyo gusto nyo po pong i-height level yung pag-practice yun ng activations, like understanding on how to activate the guardians, okay, how to activate din yung mga improvement sector, Noble Affinity sector of every year, you can also join us in our GYF, no? Yun po, nag-post na po ako na open registration na for those of you na who are interested, kasi tinitingnan ko po yung mga registration para po ma-prepare ko na siya. Inaayos ko na kasi yung charting, and hopefully by either end of November or early December, may provide ko na po yung mga reports sa inyo. Makaka-receive kayo niya ng email report na meron po siyang 4 na video explaining about how to use your yung report mo, tapos makaka-join ka na rin po dun sa mismong messenger group po natin. Yung nga lang po, no, dati po kasi pinangako ko po sa lahat ng mga aking mga GYF member na if you're once a GYF is always a GYF. That's always will be happen. Okay, purpose po natin doon because most likely if you're a GYF member, meron ka kagad privilege discount of renewal, no, para sa inyong membership. Pero yung nga lang po, yung isa lang po hindi ko mapapangako for now is kung ma-maintain po natin yung name nyo po sa loob ng group kung hindi po kayo nag-renew. Kasi the problem ko lang po, may limitation pala pagka yung personal account na sa almost I think ilang thousands of ano lang kasi, parang I think 5,000 yata, no? Eh, puno na po kasi ako. So, kailangan ko po magbawas po ng mga ilang friends in a way. Sorry for that, no? Kaya kung kayo po yung natanggal po sa aking friends list or na ano po siya, it's not because of I want to remove you. But the problem lang kasi is there's no space for those na who wants to enter. Ganun lang po siya. Pero yung pag sa Facebook naman kasi, yung Feng Shui Sunrise page, yun kasi unlimited eh. 'Di ba? I think nasa mga 16,000 na nga 13,000 to 16,000, parang ganun. So, hindi ako nagmo-monitor. Kasi para sa akin po, thank you kung marami pong followers. Thank you po at maraming mga susubaybay. But I'm very good on that. No? I'm not totally hinahabol yung kailangan million followers or what. Kasi pag sa mga vlogging, kailangan nila yun, mga million followers. Kasi kumikita sila sa video. For me kasi, kailangan ko lang yung mga regulars, naniniwala, practitioners. Yun lang po, no? At kasi sila naman po talaga yung mas more kinikater ng aking service. More on educational. Parang ganun. Okay? Yan. Sarah Chua. Yan. That's why I only trust your advice and page. Sir John. Super dami ng Feng Shui Masters ngayon. Thank you, Sarah. Thank you. Yan. No? Sobrang dami po. Originally, because everyone was given a chance on studying Feng Shui. Feng Shui now, there's a lot of like mga parang way of how to learn it. Sobrang okay nga ngayon kung tutusik, kaya ang bibilis ngayon mga iba naging Feng Shui consultant na or Feng Shui masters kasi ang dami na ngayong material. When I started, grabe ang hirap. My first book worth nasa 25,000. That's more than like what? 2000, mga year 2001, I think, or 2002. The book that my brother bought, online pa yun PDF, da-download mo pa. Ganun siya. That's worth almost 25,000 pesos. Tapos first book pa lang siya. Pamatay nga yun, sabi ko, patay, ubus budget. Kasi ng mga panahon yun, syempre medyo nagsisimula pa lang po tayo, diba? At masarap balikan ng mga ating napagsimulan like that, no? Pero ngayon di, ngayon pag chinek mo lang yung YouTube, inopen mo lang yung Google, ang dami ng answers, ang dami mo nang pwedeng makita. At ang bilis mag-share kasi may Facebook na, diba? Eh, kailan lang ba lumabas ang Facebook? 2008? Diba? So, yun lang. Nung mga panahon na yun, wala akong masyado nakakausap. Ako lang talaga yung nagbabasa, ako lang yung nag-aaral. Then, one good thing is my father is my first master because my father is also naman. Yan. So, yun ang mga ilang things. Kaya medyo masaya yung journey po na step per step po na nag-aaral. Pero ngayon kasi ang dami. Bagay nagulat ako kasi sila, konting aral pa lang, master agad yung tawag nila, no? Yun yung hindi ko kaya. Kaya that's why I don't want to call myself master. Coach. I'm go with coach. Thank you dun sa nagpangalan sa akin ng coach. Kasi mas okay ako dun. Mas gusto ko parang life coach, teaching. 'Di ba? At saka mas more focus ako sa lifestyle, mas focus ako sa what we can do, 'di ba? Parang ganoon siya kaysa sa I command, 'di ba? Parang ganoon. Kasi pag master ganoon eh. Sabi ko sa iyo, hindi ka naniwala eh. Yan ang mga master, 'di ba? Kasi medyo controlling sila eh. But for me no. I go with the coach.
I can teach you, I can guide you, no need to command totally. Tapos let's try to be more practical and, di ba? Kung kunyari, gawa-gawa na talaga yung bahay, alam naman pag-iba ko pa lahat, di ba? Syempre, gawa tayo ng isip tayo paraan, paano natin way, di ba? And also, my approach is always positive. Kaya yung may mga client ako sabi lang, di, kahit may negative ha, sabi mo sa akin ha, coach, kung may negative, sabi mo sa akin. Sabi ko, sasabihin ko naman kung kailangan ko sabihin, pero still, bago ko sasabihin, dapat naka-prepare na ako for a positive strategy. 'Di ba? O kailangan may positive strategy. Hindi kasi I will be very responsible to all the things that I say. 'Di ba? Paano kung yung binanggit ko is para lang matakot ka or 'di ba? Parang nasira lahat yung diskarte mo because of the word na narinig mo. So kaya kailangan once magsasabi ako ng negative, meron ako laging positive of strategize already or positive solution. 'Di ba? Para at least alam mo agad kung ano yung kailangan mong gawin. Parang kahagabi lang po, yung client, kagabi, tama, yung isang client ko, yan. Originally, basic forecasting lang dapat yung gagawin namin, pero umabot kami 3 hours. Nag-uusap, gagawin sa store. Umabot kami 3 hours. Kasi medyo mabigat naman talaga yung kanyang pinagdadaanan kasi family na ang kalaban no? So, it's not that easy, no? Although, sabi ko, no name drop. But I'm just sharing the stories. Pero, on that part, hindi lang po kasi yung feng shui part I also share my experience. I also share the mga nakikita ko rin sa paligid. Okay? And ano yung mga success story on that? At ano yung mga grabbing stories on that? Kasi minsan marami po mga cases or problems na mga nangyayari. Diba? So, lahat po yun, sinishare ko, ino-open ko sa kanya para alam niya lahat ng pros and cons. Diba? Alam niya lahat ng pros and cons. Yun. So, yun naman po. Okay? Yeah, coach, malas po ba kung magbasag ng mirror sa cabinet or aparador? Still ginagamit pa rin kasi sayang. Joyce Baguio. So far for me kung ang ibig sabihin niyo po babasag kasi tatanggalin niyo na yung mirror. So wala naman po. Originally po, hindi mo naman po talaga masama magbasag. Masama ang basag na salamin. Ano ibig sabihin nun? Nag-iiwan kang basag siya. Okay? Alam niyo po yung parang may nabasag kayong salamin pero minentain niyo pa rin, nilagay yung packing tape. Okay, yun medyo pangit yun. Di ba kasi, tignan mo nga naman yung sarili mo sa salamin. Di ba pag may basag, parang kuya, saan yung basag na dito? Di ba parang tatabingin yung ulo mo nun Di ba parang ang pangit tignan, right? So, anything kasi, alam mo, ito yung one of the easiest way that I always teach my client. Anything you see emits energy. Anything you don't see doesn't emit energy. Okay? Or maybe it's more weaker. Maybe it emits energy but it's weaker. Pero kapag anything you see, it really emits energy. Okay? Basta hanggat nakikita mo, automatically may energy yun. Okay? Kaya nga may ibang ginagawa pag yung basag na salamin, para lang totally ayaw nila palitan. Pinagyan packing tape. Tapos kinoberan ng parang sticker or a wallpaper or a gift wrapper. 'Di ba? Parang medyo mas mura-mura. Okay? Pero hindi mo na nakita yung basag. Then that's good. That's okay. It will not emit any negative energy. Don't worry on that. Okay? Pero yung reflective na basag, yun po yung mag-emit ng energy. Now, yung proseso na kasi papalitan mo na yung salamin, di ba? Babasagin mo talaga yun. So that's okay lang. Wala po masama magbasag. Pero tandaan nyo po, ang basag kasi may activation. May pokpok, right? May bokpok, may drilling, may banging, meron siyang activation. So yung po yung activation lang po yung minsan ang pwede maging negative. Kaya kailangan po, pipili kayo ng magandang araw pag every time nagagawa kayo ng ganun. Okay? Be sure na yung araw niyon walang conflict sa inyo. Kasi mamaya nung time na nagbasag ka ng salamin, halimbawa conflict kay bunso, kaya pala bigla siya nagkasakit, or biglang may tinamaan sa inyo, yun po. Kaya titingin po, yun po yung purpose ng book natin. I hope at meron kayo ng book po natin. Yan, no? Yung this one. Okay? Para at least alam niyo po, tingnan niyo lang po yung araw dyan, kailan magandang araw. May nakasulat naman dyan, groundbreaking, repair, construction. Yun lang po yung follow niyo, if ever. Okay? Terazon, good evening po, Coach. May napanood po kasi ako na malas daw po ang plastic na lagay ng bigas. Thank you for that. Isa po yan sa aking sinabi sa akin ng client ko. Ang dami nagtatanong din po niya na malas daw ang lagay ng bigas. Pag nilagay niya po siya sa plastic na Tupperware, dapat daw sa ceramic or ano ba yung sabi? Porcelain ba? Ceramic? Okay. So if you ask me, wala pong katotohanan yun. Bakit? Anong klaseng malas? Anong mangyayari sa bigas? Okay? Kung nasira yung bigas, then malas. Okay? Pero hindi naman po lalago yung bigas nyo kahit po ilagay nyo sa ceramic. Tama? So, ibig sabihin ba, pag 1 kilo ng bigas ang nilagay nyo sa ceramic, pagbukas nyo, 2 kilo na. Which is never happen. At hindi po bababa yung presyo ng bigas on that part. So, it doesn't
it doesn't connect on anything. Okay, so yun po siya, no? Hindi naman po Lucky Charm ang bigas. Ang bigas po is a necessity na everyday niluluto natin, kinakain natin. Yes, it's a necessity, but it's not a lucky charm. Okay? Kaya nga po doon sa mga nagpa-practice po ng prosperity basket ko. Sino ba mga nagpa-practice here? Pakita nyo, mga like and heart nyo. I hope marami sa inyo. Kung napapansin nyo po, I think ako nga lang yata ang nagtuturo ng prosperity basket na pinapaluto ko yung bigas. Marami po kasi sa iba po nagtuturo is dapat po itatago nyo po siya for 1 whole year because yung bigas po is representation ng pampaswerte. Okay? Kaya dapat daw itatago mo lang siya for 1 whole year. Imagine, after 1 whole year, pagbukas nyo po doon sa basket, inaamag na, iniinsekto na yung bigas nyo, itatapon nyo na siya, hindi nyo po siya bibilin. Di sana dinonate nyo na lang po yung bigas, may iba pang nakakain. Tama? So, yun po yung mali doon, di ba? Ako hindi, pinapakain ko. Bakit? Kasi ang representation ng bigas is gusto natin ma-bless yung bigas. Nilagay natin siya sa prosperity basket para ma-energize siya. Ma-energize siya for dun sa 9 days natin or dun sa certain, yung certain window time. Kasi 9 days na yun yung pinakamalakas yung energy. So, pinapabless mo lang yung bigas para once sa pagkinain natin yun, nabe-bless din tayo. Yun po yung ibig sabihin natin doon. Pero kakainin po natin, hindi po natin hindi kakainin. Okay? Hindi po tayo laging symbolism. Okay? It's much more about doon tayo sa practical usage. Huwag po tayo magsayang ng bigas. Okay? Kaya wala po siyang kinalaman. Ako po, forever po, nasa plastic po ang aking bigas. Never po kami gumamit ng ceramic. Okay? Never po. And I'm sure, sobrang konti lang pong gumagamit ng ceramic. Bakit? Kasi, number 1, space consuming. Tama? Pag nalagay kayo sa ceramic, saan storage yung ilalagay? At kung malaki kayong pamilya, yan laki ng ceramic na baul nyo para lagyan ng bigas. Saan nyo ilalagay? Tama? So, hindi po siya practical usage. Dating panahon, ceramic. Yes. Bakit? Hindi pa naman na-invento ang plastic ng dating panahon. Diba? Lahat nga, kahit baso, porcelain natin, lahat ceramic. Okay? Mga baul natin, flower vase natin, puro ceramic. Pero nung nagkaroon na ng plastic, lahat naging plastic na. So, ibig sabihin naman ng plastic, plastic na rin yung energy niya? No. Okay? It's still a container. The energy is still there. Okay? Hindi naman po nawawala yung energy. Okay? So, saan lang po papangit ang plastic? Pag plastic yung kristal or plastic lang yung mga bato natin. Siyempre, it boosts energy or it gives the essence of lucky charm, symbolism of lucky charm, pero wala siyang healing effect kasi plastic siya. Yun lang po yun. Pero pagka sa mga bigas po, wala pong kinalaman. Wala pong kinalaman. So, I'm not very sure kung sino po nagsabi nun. Pero, I hope sa lahat po na nakikinig ngayon, wala pong kinalaman kung ceramic or plastic po ang inyong lagayan ng bigas. Ako nga, mas gusto ko plastic. Bakit? Ang problema ko minsan pag sa mga ceramic, minsan po kasi hindi siya 100% enclosed. Okay? Pag hindi po siya 100% enclosed, prone siya mag-moist, prone siya pasukan ng insekto. Mas lalo na naiipisan. Pero pag na-plastic mo siya, 'di ba? Pag na-plastic mo siya like Tupperware or yung sa mga parang mga lock and lock yung ganun, 'di ba? Close na close yun, mas hindi siya papasukan. Mga iba nga napapasukan pa kahit nga ganun 'di ba? Kaya what more kung ceramic lang siya. Yun. So, yun naman po yung masasabi ko po, no? So, wala pong katotohanan yung bigas. I hope medyo naging malinaw po dun. But very thankful ako dun, ha? Oh, yun ang sample. Marami nagtanong kasi sa akin yan, eh. So, let's be practical lang po, no? Yan. So, ito po, nabanggit ko na, kung ano po nga po, animal sign na susundin natin. Mas lalo na po pag binebentahan kayo ng para sa year of the mga lucky charm. Okay? Binebase po natin yan sa birth year nyo. Wala na po yung kinalaman sa day, month, or hour. Okay? Like example po, bibili kayo ng lucky charm. Like kunyari, this month, di ba, October, may sinabi ako na, sa mga year of the rat, ito yung charm ang kailangan nyo. Okay? Hindi nyo po kailangan tanong sa akin, ay, coach, paano yung month ko, rat? Yung day ko, rat? Yung hour ko, rat? So, ibig sabihin ba, 4 na amulet bibiliin ko every month? No need. Follow your year. Month, day, and hour, walang kinalaman. Only your year, animal sign connects on the year or do sa forecast reading. Your month, day, and hour only tells what is the quality. Okay? Like example, your year, kunyari sinabi, this year,
Pag year of the horse, mauulanan. So that means, lahat ng year of the horse makakaranas ng ulan. Okay, yun lang po siya. Now, anong kinalaman ng month, day, and hour mo? Then, may additional lang siya na ano ba meron ka? Okay, mauulanan ka pero may bota ka. Or mauulanan ka pero nakakotse ka. Or mauulanan ka, wala kang dala. That's it. Yun lang po siya. So, mauulanan because of your year. Month, day, and hour just only tells the hidden story or internal story of what are the things you can do. Okay? So, yun lang po siya. No? So, this is a medyo advanced question. Advanced explanation lang para for those na nagpa-practice ng paths reading or forecasting or life reading, mga ganun, no? For those of you na hindi pa po nakatry, you can try po. Sa amin po sa GYF, we practice this. Meron kami kasi tinatawag na yearly profession namin. Okay, based yan sa birth month namin. So, parang additional star po siya. Like, kunyari, this year, may month, meron ako tinatawag na monthly virtue. Ayun, kaya pala medyo mas kaya ko mag-attract ng mga supporters, network, yan. May mga ganun kami. And then yung hour, how we approach it, it's just like a forecasting. What are the mga possibility, solution box, tawag namin doon sa GYF. Yeah. Okay? Cleansing pouch, or po, maraming klase. We have 3 kinds of cleansing pouch. Pero yung pinaka-complete po, yun po yung nasa 6'8", yung red pouch, no? Yun na yung kita nyo po. Kasi consistent, marami po talaga siyang amulet sa loob. Tsaka kompleto na po lahat ng kailangan natin. Meron din po tayong basic na mga sa 3'8". Meron din tayo yung mga pang-wallet charm set lang na 1'5". Ganun po, no? Pero kung gusto yung complete, yun po yung 6'8", if ever. Alright? This Sunday, yes, possible po. Nasa shop naman po ako. Although, try nyo po tumawag or mag-message din po sa amin sa shop. I think yung number po namin nakapost po dito sa Facebook. 735855528. Yeah. Okay? Edna, good evening po. Edna Perio, good evening din po. Yan. And then Christina, nasa Japan po ako. Pwede po ba ako mag-order? Yes. Nagpapadala po rin po kami through DHL. Yeah. Although, I want to tell everyone, I'm very sorry kung hindi po agad kami nakakapag-reply agad or nakapagpadala agad. And please, huwag niyo pong expect na pagkabayad niyo po today, kailangan today rin kagad mapadala. Because number 1 po, we need to confirm also yung payment. Siyempre, ingat lang po tayo sa mga scammers. I'm not saying na lahat tayo scammers, but siyempre, I think lahat naman po tayo nabibiktima rin po ng scammers. So, we just want also na medyo maging maingat lang po sa bawat transaction. So, basically po, we confirm it first. After we confirm, then papaprocess po namin siya sa shop po namin para mapadala po siya by schedule. And lately po, sa mga riders po, medyo may mga ilang time nagiging problem pagka yung iba po, hindi agad-agad na papadeliver. Like kanina lang po, may isa akong client nag-order sa akin at ang kabiling-bili na namin, kailangan umagang-umaga mapadala agad. Kaya pag-open pala ng store, nag-try na mag-book yung tao ko ng rider. Problema, yung rider, di ba, uso sa kanya yung mga pasabay, something. Yung parang nagdo-double booking. Yan. So, parang tuloy, nabibiktima tayo tuloy na parang bumabagal yung delivery. Almost 12 o'clock na niya nakuha. QC lang naman siya. Ganun. Kaya yun po yung minsan nagiging problem namin. Ang problema, hindi po namin handle yun eh. Si rider po kasi yun eh. Ganun po siya. Kahit ano po sabihin namin kay rider, minsan kung ganun ginagawa niya, minsan we need to cancel. Kaso pag cancel naman, hindi natin 100% sure na the next rider is ganun din ba or hindi. Yun po siya. Kaya kailangan talaga makausap nyo rin po. Tatawagan po talaga natin. Okay? Yan lang po. Alright, no? Beth Kundangan. Yeah, can you help me? Born under the sun since 1965. What help po ang kaya nating ibigay? Okay? So, kapag gusto nyo po ng help, sana po meron kayo much more clarity of ano po yung question that you want to ask para pwede ko po kayo matulungan on that, no? Kasi originally, number 1, ganun po ako. Pag napunta kayo sa shop or nagpapa-session kayo sa akin, I treat myself like a parang doctor, ang style, okay? Ang doctor style, hindi po ako medicine pero ang doctor style is I always ask first. Okay? Hindi po ako manghuhula. Marami po iba nagkakamali pag sinabi kasi ng feng shui para ako manghuhula. Gusto nila pagbigay pala ng birthday, marami na ako masasabi about them. Ako, ang style ko kasi is I don't say kagad. I ask muna. Ano ba yung intention mo? Ano ba yung gusto mong malaman? Kasi mamaya, pagdating mo sa akin, kwento ko ng kwento about money. Pero wala ka naman pala sa negosyo. Ang question mo pala is more about love. Di na ubos lahat ng oras ko kakakwento ng money.
At ikaw rin, naubos din yung oras mo nakikinig ka sa bagay na hindi mo naman gusto marinig. Nag-get yung point? So, that's why I always ask first, what is your intention? Why you come here? Why you want to have the reading? Parang ganun siya. Because meron din ako isang patakran ko na don't fix what is not broken. Like last time, meron ako isang client, gusto niya magpa-reading talaga, pero tinanong ko, ano ba problem? Bakit mo gusto magpa-reading? Sabi ko, wala lang, gusto ko talaga magpa-reading lang. Okay, di kung ganun, mag-aano lang ako, basic forecasting lang. Basic lang na ano meron sa'yo, stores for the year. That's it. Okay? Bakit? Kasi hindi ko alam saan ako magbe-basis ng reading ko. Kung wala ka naman talagang main concern, ba't ka magpapa-reading? Tsaka isa pa, pag hindi mo alam kung para saan yung reading mo, baka hindi ka rin maging seryoso sa mga advices na bibigay ko. 'Di ba? Kasi hindi mo naman siya yung main na tanong mo eh. Okay? Yun lang po. Sayang lang, 'di ba? Nagsayang ka lang ng bayad ng consultation. Ako baka nagsayang din ako ng oras. Yun po siya, no? Gusto ko kasi ma-maximize natin lahat. Happy ka, happy ako, 'di ba? Para sa katulong tayo. Okay? Yan. Good evening everyone. Cindy, Ruby Pascual, Chin Chin, JC Kim, good evening din po. Kristan, good evening. Yan. Okay, watching from Malabon City, Ruby Pascual. Nako, yan si Ate Ruby. Baka magalit 'yan, nagsabi ako ate. Hindi, pero ano yan, ate-ate ko rin yan. Nako. Oo. Hindi lang Malabon yan, kahit saan pwede. Peace. Kaya super masipag kasi siya, super galing po. At saka super bait. Sobrang matulungin. Kaya lagi nabibiktima. Yeah, Sisa Umali, hello po, good evening. Yan. Chim Chim. Yan, good evening din po. Yan, okay. So yun, banggit ko na po yung sa cleansing pouch, ha. Yes, po, kung makapagdalaw po kayo, Chin Castillo, yan. Let us know. Kumusta po ba ang dog for this month? Okay, dog po. Yeah, I think nabanggit po natin yan. Please watch yung October po natin. Wala lang po sa akin yung charting ngayon. Pero if you have, panoorin nyo po yung Hello October. Yung Hello October po, it consists of like 30 minutes din po. Kinikwento ko po lahat tungkol sa October. Okay? Kasi kapag ngayon po kasi pag ganito ko po, kukulangin na naman tayo for another 30 minutes. Medyo paubos na po yung time natin. Sorry. Every year po ba dapat magpalit ng power bracelet? Okay, power bracelet is designed para for basis of your forecast. Yes, nagpapalit po siya. Kasi nagpapalit po ang forecast natin every year. In short, hindi po si power bracelet na nag-expire. Ang nag-expire po yung forecast nyo. Kaya nagpapalit po tayo ng bracelet. Although, meron tayong tinatawag na ibang power bracelet, like meron ng lifetime bracelet. Ayan, gumagawa rin po tayo niyan. Pero pag lifetime bracelet, we will focus it on your birthday, not on your forecast. Okay? Yun po siya. Kaya iniiba-iba po natin yun. Okay? Ay, thank you Cindy IB. Thank you for the 100 star sent. Thank you. Yan. Okay? Tara Ramos, I think nasagot ko na po kayo, ha. Oo, medyo dire-diretso niyo po natatanungin tungkol sa month, day, and hour. I hope nasagot ko na po siya, no? Winnie, yan. Thank you, Eri Yuka. Thank you rin po. Roda Mercado. Thank you. Sorry, papaagay yung isang amulet ko. Good evening po, Master. Yung lucky direction po ba ng isang tao, dapat dun din po ba paggawa ng bedroom? Yes, pwede nyo po sabihin yes. Kasi yung personal lucky direction nyo po, yung din po yung basis kung saan nyo makuha yung magnet energy nyo. Kaya pag gagawa kayo ng bedroom or house nyo or office nyo, i-base nyo po sa lucky direction nyo rin. Hindi po sa lucky direction ng every year. Okay, marami po nagkakamali. They base it on the lucky direction of every year, not on the personal lucky direction. Kasi pag ganun po, di every year kayo lipat ng kwarto tsaka ng kama. Hindi naman po dapat ganun. Meron po tayong tinatawag na lifetime na ating mga lucky direction. Yung every year is called the visiting star. So mga visiting star po, pag medyo hindi maganda, pwede naman po natin siya i-cure. Hindi nyo po kailangan totally ilipat yung buong kwarto nyo po. Okay? Kung meron po kayong mga coaches or mga feng shui na tinuturuan kayo lumipat ng buong kwarto, parang pinapahirapan po kayo on that part. Okay? Hindi po. Kaya nga minsan doon po na-invento ang cure. I-cure nyo na lang kaysa sa ilipat nyo po yung buong kwarto. Okay? Coach, need po ba talagang ng rock salt ang gamitin for cleansing? Pwede ba yung normal salt? Originally po, Michael Pagal, thank you for that question. Lahat po ng salt you can use. Why ang rock salt ang most likely ang nagiging recommendation? Because rock salt is much more stronger than the normal salt. Dahil normal salt or iodized salt is processed already from rock salt. Ang rock salt kasi,
as in yung pagsalak pa lang from the sea, 'di ba? Parang like that. So, in short, mas ano pa, nandoon yung ano niya, yung power niya. Parang sa mga crystals yan eh. Yung rough crystal tsaka smooth crystals. Mas powerful pa rin ang rough crystals. Kasi pag rough, nandoon yung mga tinatawag na mga, yung imperfection niya. Ibig sabihin, lahat na na-accumulate ng energy from different energy, nandoon pa. Okay? Although mga smooth crystals kasi mas mabilis utusan. Yun lang po kasi programming ang crystals. Pero sa salt naman kasi, hindi naman po natin nautusan ng salt. Hindi kasi napapasukan ng energy ang salt eh. So it's more about for use to cleanse or to energize. So kaya minsan recommended pa rin ng rock salt if ever. Okay? But still, yes, you can use salt, normal salt kung talaga wala kang rock salt. Pero alam niyo po ba mas mura ang rock salt than normal salt? Ang normal salt sa grocery kasi nabibili pero mas mahal. Rock salt, meron niya mga kilo-kilo yan sa palengke, mas mura. Okay? Namamalengke, no? Mili Araya, hello po, watching from Japan. Hey, thank you. Yan, Jen Rodriguez, good evening din po. Yan, and then Jana Ulit, hello po, good evening. Carmelita Peralta, hello po, good evening din po, watching from Baguio City. Yan, and then Choi de Assis Nix, good evening din po. Yan, okay, sa mga nagbebenta ng Lucky Charm, okay daw po ako, salamat. Yes, oo. Thank you for that. Good evening din po from Jaja Palolan. Gino Mendoza, good evening. Yan. Sorry po, medyo napuputol-putol or naglalag kasi pag may pumapasok yata, biglang nag-i-stop po. Sorry for that. No, kaya ginagawa ko, kino-continue ko tapos sinuulit ko yung sinabi ko. Coach, okay lang po ba magpagawa ng bahay next year, January 1968? Yes, pwede naman po. Noli Remando. February 18, 1968, pwede naman po. Okay? Sa mga medyo hindi lang po natin masyado recommend magpa-start ng bahay pagka medyo major conflict kayo for the year. Like next year po kasi, ang pig, medyo kalaban po kasi ng snake. So, mga pig po hindi natin masyado recommend. Okay? Yeah, kaya mga ibang year of the pig, this year pa lang ginagawa na nila. Para pagdating ng next year, tapos na yung bahay. Thank you from Winnie. Yan, thank you po. At least nalinawan na po kami sa paglagay ng bigas. Plastic Orocan daw, malas daw. Tawa, kawawa naman, di ba? Kawawa si Orocan, ha? Orocan, brand yan. But no. It doesn't work, no? One of my classmate po, dati, naalala ko lagi yung bigas niya, nasa plastic Orocan, eh. And this classmate of mine is a very wealthy. Diba? So, yun po. Doesn't true po. Kami po talaga laki kami sa ano. Di ba naalala nyo dati meron pa nga yung plastic na dispenser. Nilalagay mo yung bigas tapos pag pinito, yan, ganun po. Yan, naalala ko po yun. Pero ewan ko ngayon may gumagamit pa ba nun. May iba nga sa glass nila nilalagay, ganun. Yeah, so, I think it's nothing to do with the container. Okay? Nothing to do with the container. Kung yung container lang pala magdadala ng swerte or malas ng isang tao, ano pa yung feng shui ng place, di ba? Kaya normally pag feng shui, inaalam talaga north, south, east, west. Hindi mo pwede sisihin dun sa bigas lahat ng pangyayari. Ganun. Okay? Coach, yung hanging dragon charms ko na ginamit this year, itatapon ko na po ba next year? No need naman po. Kasi mga dragon charm naman, pwede naman gamitin lifetime. Okay? No need naman. Kasi ang dragon po, forever naman po siya for prosperity and power. Ganyan. Kaya nga mga nag-invest po ng dragon this year, no need nyo kailangan itapon. Kasi it's always a symbol of authority, power, ganun. Hindi katulad ng snake. Diba? Siyempre pag snake, wala kasi siyang specific meaning pag siya lang eh. So, kunyari, after the year of the snake, hindi mo na siya magagamit. Pwede mo nang tago. Diba? Ganun. No need naman talaga tapon, pwede nyo yung tago. Pero kung matatago nyo, kung matatapon nyo, wala rin naman problem. Kasi hindi naman mo siya kailangan na. Yeah. Pero yung dragon, hindi. You can use it pa rin. Okay? Thank you, Eriyuka. Thank you. I hope naintindihan nyo po yung aking explanation. Okay, Year of the Monkey po, this October. Yan, okay. So, I think maganda na po, nabasa nyo po siya, no? But this October kasi, kung doon sa monkey, ingat lang po yung sa emotions. Okay? Coach, ideal po ba tumira sa 44th floor ng condo? Yan na. 'Di ba? Because of 4 is malas. Pag nasa 44th ka, di doble malas. Yan ang sinasabi po ng mga iba pong mga naniniwala sa symbolism ng number. But if you ask me, wala pong kinalaman. Kahit nasa 44th ka, block 4, lot 4, 44th floor, unit 4,
wala pong kinalaman yun. Ang may kinalaman dun, saan po ba naka-location ng bedroom, paano ang location ng CR, paano ang location ng kitchen, paano yung location mo, that is feng shui. Feng shui is to understand the formation. Okay? Yung formation po. And imagine mo kung minalas ka sa 44th floor. Kunyari sa buong floor ng 44th floor, 10 kayo lahat. Then dapat lahat kayo 10 malas. Pero kung bakit ikaw lang, ibang usapan yun. Di ba? Ganun siya. Kasi when you say 4 is malas, dapat lahat na nasa 4th floor malas. But although kung napanood nyo po yung one of my FB Live nung may kinakwento ko about 4, dating panahon kasi, wala tayong high-rise. Most likely low-rise lang. Paprangkahin ko po, we have a unit na 4th floor dito lang po sa nearby building. And this 4th floor brings a lot of bad luck. Yes, totoo po yun. It's not because of the 4, it's because of the formation. Okay? Dahil ang mga low-rise na building, dati, ang first, second, third is parking. 4th floor, yun yung residential. Hindi po uso dati ang amenities. Wala po mga swimming pool. I'm talking about mga 1978, 1977, 1980 na buildings, no? So these are mga hindi pa masyado uso yung mga ganun-ganun dito sa mga low-rise. And then yun po yung naging problem nun. That unit brings a lot of negative, mga tao namin medyo nag-aaway-away, mga nakatira doon. Kasi ginawa ko siya parang dormitory ng mga staff namin. Pero yun po, maraming maaway, may mga gulo na nangyayari. May mga nakikita raw na hindi maganda kasi medyo madilim din dun sa 4th floor. Bakit? Kasi yun nga, parking yung ilalim Tapos medyo natatakpan kasi mababa siya, bandang likod, natatakpan ng ibang building. Kaya madilim. Kaya kailangan mo magbukas ng 24 hours light. Kung hindi, madilim siya talaga. Ganon. So, syempre, pag titignan mo lahat ng formations kahit na hindi mo alam yung 4 na word, alam mo na kagad na malas yung place. Diba? Kaya originally that house is not so good. That house also na-out na namin in a way. Hindi siya naging maganda. Okay, but I'm not saying na lahat ng nasa 4th floor malas, ha? Oo, hindi naman. Bakit meron kami mga ibang kapitbahay ron? Sorte naman. Diba? So hindi mo masasabi yung 4th floor talaga malas. Yung part lang namin, kasi yung parking, buong floor yan yung parking nandito lang sa may part ng half lang. Itong part ng kabilang half, walang parking dyan. Dito lang yun sa part namin. Kaya yun po yung isang case na dun lang po sa part namin yung medyo malas. Yun lang po. Kaya nga feng shui is very important. It's more about understanding the formation. Okay? Okay lang po ba na this quarter bumili ng power bracelet? Kung meron pa po kayo mga hinahabol itong October, November, December, especially mga nasa sales, may quota, still maganda pong mag-invest pa rin po sa power bracelet, although kahit mga 4 months na lang po itatagal yan kasi by February magpapalit na po tayo for the coming year. Pero yun po, kasi kung may hinahabol kayo, hindi nyo po isipin yung kung worth it siya or not. Dahil once na isang sale lang po nagawa ninyo, bawin nyo na po yung bracelet, then doon mo masasabi kung worth it siya or not. That's why yung una po nga kong kinorek sa lahat po ng mga namimili po ng mga, not only for charms but anything that you like, ano form of investment, diba? Sasabihin niyo po is magkano investment ko. Huwag niyo po sasabihin na magkano damage ko. Hindi pa nga nagsisimula, damage agad. Diba? Masyado nega. Okay? Evangeline, yan, watching from Vancouver. Evangeline Campud, no? Yan, thank you for watching. Okay, red wall clock po, saan parte ng bahay dapat ilagay? Wall clock anywhere naman pwede. Although yun lang po, ayaw lang po natin ang wall clock nasa taas ng door na medyo dumadaan ka sa ilalim niya or nasa taas ng ulo mo pag natutulog ka or nagtatrabaho ka. Okay? Yun lang po. Basta ang clock ay natilagay na sa taas ng ulo. Kasi tandaan niyo po, ang clock may movement. So kapag may movement siya, minsan nasisira lang yung movement ng mind natin. Okay? Yan. GYF Canada, Donat Tanael. Thank you. Ito po mga aking mga GYF family members. Thank you. Ana Isla, Davao. Thank you. Good evening. I'm watching from China. Josie Salvador. Josie Ramos Salvador. Thank you. Yan. Jelay, watching also. Nire-review ko na po yung aking report. Ito po yung aking bagong isang GYF family member. Jelay. Yan. Okay, meron kayong mga ilan sa mga lucky lifetime na lucky directions. Pero meron din kasi tayong mga yearly na lucky directions on activations.
Glenn Concepcion, hi coach, na may negative effect ba sa mga homeowners kapag red color ang main gate? Main gate kasi, depende kung anong direction siya, no? Meron kasi mga directions na hindi masyado maganda ang red. Example, pag facing west or facing northwest, hindi masyado maganda ang red. At baka mamaya nagkukos siya ng conflict, then may problema tayo sa mga homeowners na lagi na lang may init ang ulo. Okay? So, yun po. Basic direction color lang po. Isang maganda at mapagpalang gabi. Wow, napakalalim po ng Tagalog po natin from Shirley Adante. Okay, yeah, no, thank you coach. May natutunan na naman kaming lahat sa na siyang magiging gabay namin sa buhay. God bless po. God bless also. Thank you thank you. Yan, oo. Alam mo, sarap po magbasa po ng mga malalalim na Tagalog. Sabi ko nga sa mga anak ko, kasi di ba minsan mga bata ngayon ayaw mag-Tagalog eh. Sabi ko, naku, dapat pag tinatawag niyo ako, pag gising niyo sa umaga, dapat sabihin niyo po, magandang umaga, aking mahal na ama. Okay, coach, CR, first floor, katapat ng bedroom sa second floor, not good feng shui daw. Okay, pag first floor mo CR, bedroom ang second floor, walang effect. Pero pag bedroom mo is first floor, CR ang second floor, merong effect. Bakit? Ang CR hindi umaakyat ang energy, bumababa ang energy. Because CR is underwater element. Okay? So ang CR po, okay, or toilet or bathroom, okay, it's a water element. So the water drains down. Okay? So pababa po ang energy niya. Kaya kung first floor siya, ang tatamaan po niya is the ground. Hindi siya aakyat. Never umaakyat ang energy ng CR. Okay? Ngayon, pag kitchen ang ilalim, first floor, bedroom ang second floor, yun ang hindi pwede. Because ang kitchen, umaakyat ang energy. Fire. Okay? Yung pong difference pag fire and water. Kaya di ba pag ang second floor nagbukas ng aircon, sa first floor lumalamig din. Pero pag ang first floor nag-open ng aircon, hindi lumalamig sa second floor. Kasi hindi umaakyat ang lamig. Ang lamig bumababa. Dahil ang lamig, nagpo-produce siya ng yung mga tawag ito, yung mga moist niya or yung lamig niya pababa kasi mabigat po siya. Okay? Yan may science yun, 'di ba? May science yun. So, yun po yun. It doesn't affect po kung first floor CR, second floor is bedroom. Wala pong kinalaman sa function that. Edna Tan, thank you for that question. Jen Rodriguez, coach, pwede po ba magtayo ng business next year for 1977? And I think under pa yata kayo sa Dragon. Double check nyo po ko kasi February 3 eh. Sorry, hindi ko po dala yung book ko. Ito pala yung book ko. Yeah. Check lang po natin kasi number 1, kailangan nyo po malaman kung pasok kayo sa Dragon or sa Snake. Hindi pa po kayo Snake, Dragon po kayo. Okay? Jen Rodriguez, if you're still watching, 1977 is year of the Snake. Pero based on our book, mag-i-start po ang 1977 ng February 18. Doon po nagsimula ang Chinese New Year. At kayo po'y pinanganak ng February 3. Pinanganak na kayo, hindi pa nagsa-Chinese New Year. So under kayo sa Dragon, hindi po kayo Snake. And the answer is yes. As a year of the Dragon, you can open business next year. Swerte po ang Dragon next year. Okay? Maganda naman po ang energy niya. Uy, nakapyawan na kita nung para sa 2025. Okay. Pero next time, mag-open tayo para for that, no? Sa 2025. Okay. At medyo, sorry, 11 o'clock na po, tatapusin ko na po yung mga questions now. Medyo, we need to rest na po. Yung laman po ng pouch, need po bang itapon talaga kada palit ng taon? Basically po kasi may iba doon, pwede namang gamitin, no, Jelay. Pero yung nga lang kasi syempre, meron ka na mga set of new things na kailangan nyo naman pong i-activate. Kaya for me, hindi ko naman totally pinapatapon, pinapalagay ko sa prosperity basket. Para kapag hindi nyo nagagamit, at least kahit papano, pwede pakinabangan ng bahay natin. Okay? Coach, ask ko lang po, di po ba talaga pwede magsuot ng piyaw ang Year of the Rabbit? The answer is no, Josie Salvador. Panuorin niyo po yung Coach Johnson Chua, yung All About Piyaw. Kinento ko po lahat ng tungkol sa piyaw, wala pong bawal sa piyaw. Lahat ng animal sign, pwedeng gumamit ng piyaw. Unless, only pagpasok siya sa target goal mo. Okay, dapat medyo may hangad ka sa pera. Okay, either ikay nagne-negosyo, nagsa-sideline, or commission base. Pero kung wala kasi kayo doon at hindi kayo naghahangad ng
sabi mo yung money kasi salary base ka lang, okay, hindi po siya masyado mag-work sa inyo. Kasi hindi po mag-work ang piyaw na kulitin po ang boss natin para taasan ang sahod natin. It will never happen that way. Okay? Ang piyaw po, ang trabaho po niya is more on money catching. So, doon lang po siya mag-a-apply. Pero wala pong kinalaman niya kung kayo po ay rabbit, ox, tiger, dragon, or what. Wala pong kinalaman niya because ang piyaw is under po siya sa symbolism ng money catcher. Wala po siyang kinalaman sa 12 astrological sign. Okay? So, I hope po malinaw ako doon. You can try to watch po yung All About Piyaw. Mas kinento ko po ng mas maayos doon. As in, buong buo. Panoorin niyo po siya. Okay? Yeah, watching po from Batanes, Year of the Rabbit. Okay, rabbit is not bad. Okay naman po tayo, rabbit. Although for this part, please watch the October. Nako, hindi ko na po maalala yung iba. Kailangan ko po silipin yung chart. watch yun po yung Hello October by Coach Johnson Shua. Okay? Yan. September 2023 ko po na-avail. Yan. At yes, nahabol ko po siya. Ayan. Johnson, now I'm starting to understand and learning more as a new member of GYF. Thank you, Jelay. Thank you. Yan. Jocelyn Mendoza, watching from Milan. Okay lang po ba nakalagay ang wall clock sa bandang ibabaw ng mirror? Wala naman pong problem. Okay? Kung ang wall clock and mirror, hindi naman po sila magkokontrahan. Basta hanggat maaari na hindi po malapit sa inyo yung wall clock. Na mamaya likod mo mirror tapos sa taas wall clock, doon lang po siya problem. Pero yung clock tsaka yung mirror, hindi po sila magkokontrahan. Okay? Rose, good evening, kamusta? Long time no here. Yan, Jonah Patalighog. Yan, hello po coach. Yan, Rat po coach. Next year, daya, sabay ganun. Okay lang, pasok pa naman tayo sa top 5. Daga rin ako eh. Abi Okay, yan. Pasok pa naman tayo sa top 5. Year of the Ox, yan. Pwede po magbukas ng sari-sari store. Elmi, if you want, habulin niyo po this year. No? Much more better po si Ox maghabol this year to open a business than next year. Okay? Yan. CR nasa southeast, okay lang po ba kapag creek na sa likod ng house? Medyo Sara de Guzman, medyo ano po yan medyo kailangan po ng curing yan. Normally kasi ayaw po natin likod ng creek, no? So kailangan natin maintindihan kung anong klase yung problem nun, pero basically you need to curing na. Kasi normally pag creek yung likod, may affect agad siya sa house, no? Although southeast CR, hindi naman po lahat kasi depende yan sa birthday mo tsaka sa ayos ng feng shui. Pero kung ganun po nangyayari, maglagay ka lang po ng metal wind chime sa CR. It can help to cure po. In the making na po, my jigs, ang ating libro, palabas na po hopefully by end of November. Nasa publishing na kasi. Ayan, sana end of November makahabol or mid-November, hopefully. Yan, right? Nako, thank you everyone. Ay, hello Auntie Elizabeth, Vida Leon. Yan, thank you for watching. Yan, and then Josie Salvador, and hello, good evening. Yan. Ay, good night din po from Terrazon. Yan. Thank you po at marami po natutulungan sa ganitong live. Thank you also. Thank you. Entrance of our house in stairs agad kasi nasa third floor po kami. Yeah, depende po yan, no? Pero normally kasi yung stairs ay natin nakatapat agad sa door. Yan po, yun ang iniiwasan lang natin. Okay? Yan. So, thank you everyone. I hope nasagutan ko po lahat, ha. Okay, at medyo kinapos na po tayo sa time at abangan nyo po yung ating mga next na FB Live session. Okay, thank you sa pag-subaybay sa mga ganitong live natin. Okay, handa nyo po kung meron kayong mga next na question. Maybe pwede nyo po yung i-input sa akin para for my next FB Live. Okay, at mabigay po natin. At sana po, ganito po, no, makapag-answer ako sa inyo ng mga naririnig natin, mga haka-haka or mga minsan nakikita natin sa mga online, ganun. So, yun po, no? Lately, parang may nagtanong pa yata sa akin na parang about love yata, activation ng love daw sa bedroom. Kailangan daw ba maglagay ng 2 chair sa loob ng bedroom? For me, depends, no? Kasi, syempre kung di naman po kasya sa bedroom, hindi nyo po kailangan pilitin. Tsaka wala pong kinalaman yung 2 chair. Kasi normally po, as a mag-asawa, hindi naman po kayo uupo doon para mag-usap. Normally, nasa kama naman po kayo magkasama at nag-uusap. Diba? Or kundi sa dining area. So, it defeat the purpose po yung 2 chair. So, di ko alam bakit, no? So, yun po, no? So, let's be more practical. So, in short, that's why sinasabi ko nga, simplicity is not enough. We also want to be more practical as much as possible, no? There's no way para to simplify everything. Pero merong mga way para how to do practical things. Okay? Yun po, that's how the scientific or approach ng isang feng shui.
thinking practical, okay, and then do it much more practical in a way, okay? Yan. So, I hope marami kayo natutunan for this FB Live session po natin. At kung meron pa po kayong other questions, please, pwede nyo po yan i-prepare. Maybe sa ating mga next FB Live session, mapag-usapan po natin. Okay? Thank you. At medyo nag-enjoy rin ako sa pag-answer po ng mga inyong mga tanong. Okay? And then, also, don't forget lang po to follow my page, Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua, both in Facebook and also Instagram. Okay, so yun po para at least lagi kayo updated sa mga ating mga pinopost at saka yung mga inaabangan po natin na pagdating po ng mga bagong charms natin tulad ng yung power bracelet, yung also yung sa prosperity basket, yan. Abangan nyo po yun. Yun na po yung mga next natin kasi bare months na eh. Yun ang mga next na ipe-prepare po natin. Although sa mga December pa po chances lalabas lahat ng yun. Okay? And then also try nyo po kami i-follow din po sa aming YouTube channel Coach Johnson Chua kasi most likely mga ganito mga useful video pinopost po yun natin dun para mas marami pa po rin kayo matutunan at mas mabilis pong i-share yung video. So most likely my videos is more of an educational, not totally for vlogging. Okay? Mas more gusto lang natin kasi mas marami po matuto talaga sa practical usage ng Feng Shui. Okay? And thank you always sa inyong po lahat sa mga nagsusubaybay. And also, inviting everyone if you want to learn more about how to activate yung mga Feng Shui, you can also join us in our GYF. Okay? If you want to know more about GYF, please, pwede po kayong pwede nyo pong puntahan din sa aming YouTube channel, Coach Johnson Chua, and then tignan nyo po doon yung GYF introduction. Yun, tinuro ko po kung ano meron sa GYF, ano po yung mga pwede nyo ma-expect. Okay? This is like our yearly membership also to get together po, no? Like last time po ginawa po natin Mooncake Dice King. Thank you po sa lahat po ng mga nag-attend at marami-rami po tayo ng time na yun. I hope nag-enjoy po lahat sa mga nanalo ng prizes. Okay? So, thank you everyone again and again and again. Okay, this is Coach Johnson Chua saying goodbye. God bless everyone and good night. Okay, and see you all in my next video. Bye!